Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol sa isang krimen na naiwasan ng biktima, ngunit kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam sa nangyayari. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa aking channel at para maging updated na rin sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Melody Feliciano Johnson ay isang Filipina na nakapangasawa ng American Air Force man na nagngangalang Robbie Johnson. Sila ay nabiyayaan ng isang anak at naging maayos ang pagsasama ng ilang taon. Madalas silang pumupunta ng ibang bansa dahil na rin sa trabaho ng asawa. Nadedestino siya sa iba't ibang base militar ng US sa iba't ibang dako ng mundo. Ngunit nang tumagal ay hindi na naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Nalaman ni Robbie na noong 2022 ay nagpagawa ng bahay si Melody sa Pilipinas na hindi ipinapaalam sa kanya. Dahil dito mas lumala ang hidwaan ng dalawa. Inilarawan ni Robbie si Melody bilang isang makasarili at sakim na tao. Noong sila ay nasa Germany na pagdesisyonan ng mag-asawa na maghiwalay na, nagkanya-kanya na sila ng buhay kahit na nakatira pa rin sa iisang bahay. Isang araw noong March 2023 napansin ni Robbie na kakaiba ang lasa ng kanyang kape. Hindi niya pinansin ito. Siya lang ang nagkakape sa pamilya kaya't siya ang nagtitimpla sa sarili niyang inumin tuwing umaga. Ilan linggo niyang tiniis inumin ang kakaibang kape. Bandang April ay nadestino siya sandali sa Italy at naiwan ang kanyang mag-ina sa Germany. Doon ay umayos ang kanyang morning coffee. Hindi na ito gaya ng iniinom niya noong nakaraang buwan. Pagbalik niya sa Germany at nagsimulang magkape muli doon tuwing umaga, napansin na naman niya ang masamang lasa at amoy ng kanyang kape. Kaya't noong May 2023 na pagdesisyonan niyang mag-imbestiga kung bakit gano'n na lamang kasama ang lasa nito. Bumili siya ng mga pool test strips. Ang pool test strips ay ginagamit sa mga swimming pools para masuri ang tubig nito. Makikita sa strip ang pagkakaroon ng ilang partikular na kemikal depende sa pagpapalit ng kulay nito matapos ilubog sa tubig. Ito ay kadalasang ginagamit upang matukoy kung mataas o mababa ang pH level o chlorine sa tubig. Base sa aking nakalap na impormasyon, kapag naging matingkad na purple ang parte ng strip na nagtetest ng level ng chlorine, ibig sabihin ay sobrang daming chlorine ang nasa tubig. Ngunit kung wala o mababa ang level ng chlorine, magkukulay white o off-white ito. Unang sinuri ni Robbie ang tubig na galing gripo dahil ito ang ginagamit niyang tubig para sa kanyang coffee maker. Sa kanyang test strip, ang pangalawang linya ang magsasabi kung ano ang level ng chlorine sa susuriing tubig. Sa video, makikita natin na kumuha siya ng tubig sa gripo at kanyang nilubog ang test strip dito at kulay puti ang pangalawang linya. Ibig sabihin wala o mababa ang level ng chlorine nito. Binuhos niya ang tubig sa loob ng kanyang coffee maker at tinest uli ito. Makikita dito na nag-iba ang kulay ng pangalawang linya ng strip. Ito ay nagkulay purple na nagsasabing napakataas ang level ng chlorine ng tubig na nasa loob ng coffee maker. Ngunit hindi na kontento si Robbie dito. Maraming beses niyang ginawa ang pagtest at talagang parehong resulta ang kanyang nakuha. Kaya't nagduda na siya dahil saan naman manggagaling ang chlorine na nasa loob ng coffee maker? Siguradong may nakikialam sa kanyang kape. Dito na niya pinag-isipan ang kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Melody. Kaya't gusto niyang makita kung si Melody nga ang naglalagay ng kung anong kemikal sa kanyang kape. Noong May 2023, nag-set up siya ng hidden camera sa kusina para malaman ang totoo. Doon nakita niyang may nilalagay nga si Melody sa coffee maker. Hindi malinaw kung ano ito pero siguradong may nilagay siya doon. Simula noon ay hindi na niya iniinom ang kape na galing sa coffee maker, ngunit ipinapalabas niya na iniinom pa rin niya ito. Ayaw niyang malaman ni Melody na may alam na siya sa ginagawa nito. Nanahimik si Robbie at patuloy niyang nire-record ang mga kilos ni Melody sa loob ng bahay. Partikular na ang paglalagay niya ng kung ano sa coffee maker. Ito ang unang pagkakataon na nahuli siya ng asawa na naglalagay ng bleach sa kanyang coffee maker.
Nang bumalik ang asawa sa kwarto, lumabas agad si Robbie para itest ang kanyang coffee maker. Dito na naging malinaw ang ginagawa ng asawa sa kanya. Naging purple muli ang pangalawang linya ng test strip kung saan nagsasaad na napakataas ang level ng chlorine sa tubig. Hindi na muna siya nagsumbong sa pulisya dahil nasa Germany pa sila noong panahong iyon. Naisip niya na ayusin na lang ang problema kapag nakabalik na sila sa sariling bansa. Malapit naman na silang bumalik sa US para sa panibagong assignment sa Arizona. Noong June 28, bumalik ang buong pamilya sa US. Si Robbie ay na-assign sa Davis-Monthan Air Force Base sa Tucson, Arizona at nabigyan sila ng pansamantalang tirahan sa loob mismo ng military compound. Agad nag-set up si Robbie ng mga hidden cameras sa paligid ng kusina nila at ni-record muli si Melody na naglalagay ng likido sa coffee maker. Noong July 6, pumunta si Robbie sa pulisya upang isumbong ang ginagawa ng asawa. Nag-file siya ng report doon na nagsasabing nilalason siya ni Melody sa pamamagitan ng paglalagay ng bleach sa kanyang coffee maker na siya lamang ang gumagamit. Ngunit sa kasamaang palad, sinabihan siya ng mga pulis na malabo ang mga kuha niya at hindi naman direktang ipinapakita na bleach ang nilalagay ni Melody. Maaaring sabihin na dinagdagan lamang ito ng tubig o kaya nilagyan ng pampatamis. Madali pa rin itong malusutan dahil walang malinaw na ebidensya na isang nakalalasong kemikal ang nilalagay ng asawa. Kaya't nang nabigyan at nakalipat na sila ng isang permanenteng bahay sa loob ng kampo, ay bumili agad si Robbie ng mas maganda at malinaw na mga hidden cameras na mukhang mga smoke detectors. Inilagay niya ito sa iba't ibang lugar ng bahay. Naglagay siya sa laundry room kung saan nakalagay ang bleach. May camera din sa taas ng coffee maker. Ininstolan din niya ng hidden camera sa may daanan galing sa laundry room papunta sa kusina. Matapos ang 2 linggo ng pagsasaayos ng hidden cameras at pagre-record sa mga galaw ni Melody, ay bumalik si Robbie sa pulisya noong July 18. Dito ipinakita na niya ang malinaw na record ng mga ginawa ni Melody patungkol sa panlalason sa kanya. Makikita sa video na sa laundry room ay nagbuhos si Melody ng bleach sa isang maliit na lalagyan. Matapos nito ay lumabas siya ng laundry room at dumiretso sa kusina. Nagpalingalinga pa siya bago niya ibinuhos ang bleach sa loob ng coffee maker. Dahil dito, agad na pumunta ang pulisya sa bahay ng mag-asawa para ipatupad ang isang search warrant at arestuhin si Melody. Naisa nang kausapin ng mga pulis si Melody ngunit agad siyang humingi ng abogado na pumigil sa kanila na siya ay kausapin. Sa kanilang pag-iimbestiga sa loob ng bahay ng mag-asawa, nalanghap nila ang masangsang na amoy ng bleach sa loob ng coffee maker. Nakakita din sila ng isang maliit na lalagyan sa loob ng banyo ni Melody na may amoy bleach. Dito nalaman ng mga pulis na magkahiwalay na kwarto na pala natutulog ang mag-asawa at may kanya-kanya silang banyo habang inaayos ang kanilang diborsyo. Sa investigasyon, ipinaliwanag ni Robbie na gabi-gabi hinuhugasan niya ang coffee maker at lalagyan na ng tubig at kape para sa umaga, i-on na lamang niya ito. Dagdag niya alam ito ni Melody dahil ito na ang nakasanayang gawain. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ihanda ni Robbie ang coffee maker at bumalik sa kwarto, lalabas si Melody at saka lalagyan ng bleach ang lagayan ng tubig. Si Melody ay kinasuhan ng attempted first-degree murder, aggravated assault, domestic violence, at adding harmful substances to food, drink, and medicine. Malaking piyansa ang hiningi ng korte para siya ay makalaya. Ito ay sinet sa $250,000 dahil kinukonsidera siyang isang flight risk na maaaring tumakas papuntang Pilipinas. Si Melody ay naghain ng not guilty plea at idinipensa na siya ay sinaktan ni Robbie noong sila ay nasa Germany. Hindi siya nagsumbong dahil tinakot daw siya ng asawa na gagawa siya ng paraan para hindi makakabalik si Melody sa US. Ngunit ano ang dahilan para gawin ito ni Melody? Hinala ng kanyang asawa na pera ang naging rason ng tangkang pagpatay. Dahil kung si Robbie man ay bawian ng buhay, makakatanggap si Melody ng insurance money at benepisyo galing sa militar
na nagkakahalaga sa $100,000 o mahigit 5.5 million pesos sa pera natin ngayon. Ang 39 years old na si Melody ay kasalukuyang nakakulong sa Pima County Jail. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan. Bakit kaya naisipan ni Melody gawin ito? Hindi ba siya nagtaka na sa araw-araw niya ng paglalagay ng bleach ay hindi man lang nagkasakit ang asawa? Nakakatakot din si Melody dahil nagawa niya ito ng walang pag-aalinlangan at takot ng dahil lang sa pera. Ngunit hindi pa natin alam kung saan hahantong ang kaso na patuloy pa ring nililitis. Baka malusutan pa ito ng kanyang abogado. Ano ang masasabi niyo rito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At para naman sa tagapagtangkilik ng aking channel, shoutout po Mr. Aceboy, Miss Fe Villar from Hong Kong, Miss Sana Marmoles from Kuwait, Miss Remy Patawaran from Canada, Miss Jolene Amor from Spain, Miss Jane Cabs from Qatar, Miss Didiza Colintava from Bahrain, Pinay in Belgium from Cagayan de Oro City, Miss Blessa Limbangon Danola, Miss Nikki Nora Fire, Miss Diamonds Are Forever, Miss Yoli Parco, Miss Rosa Aloro, Miss Thelma Bermudez from Iran, Miss Lian Bergantia from Turkey, Miss Evelyn Dominguez from Kapas Tarlac, Miss Nelly Lucero from Western Australia, Miss Angelita Tanemura from Japan, Mr. Hiroshi Gamboa from Earth, and Miss Luz Pablo. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.